Hindi ito gawa ng tao. Nakita ko mismo ang anino ng isang malaking nilalang sa gitna ng gabi. Wala akong ideya kung ano iyon, pero hindi ito karaniwan. Kailangan nating humingi ng tulong. Ngunit ang tanong, kanino? Ang ermitanyo sa kagubatan. Siya lamang ang may kakayang labanan ang dilim na ito. Sa pusod ng kagubatan, malayo sa sinag ng araw at sa abot ng mga tao, naninirahan ang isang ermitanyo na kilala sa tawag na sugo ng anghel. Sa kabila ng kanyang katahimikan, binalot ng takot ang pangalan niya sa mga karatig na yun. Sinasabing siya ay may kakayahang makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Mga espiritu ng kadiliman na nanggagaling sa gabunan. Isang mahiwagang dimensyon ng mga demonyo at halimaw. Walang nakakakilala sa tunay na pagkatao ng ermitanyo. Ang alam lamang ng mga tao sa isinugo ng mga anghel upang labanan ang lider ng gabunan. Ang tinatawag nilang pinuno ng kadiliman, ang mga pangalang tulad ng bakunawa, ng itim na kalaliman, aswang ng bughaw na mata, at mambabarang ng apoy ay konektado sa misteryosong mundo ng gabunan. Ngunit ang pinuno nito ang pinaka nakakatakot. Sa gitna ng kagubatan, isang lumang simbahan na nilamon na ng kalikasan ang nagsisilbing tirahan ng ermitanyo. Walang sinumang nakakalapit dito nang hindi binabalot ng malamig na hangin at nakakakilabot na bulong mula sa di matawarang dilim. Ngunit, ayon sa kwento, sa likod ng kanyang katahimikan ay nakakatakot na presensya. May isa siyang misyon, ang ipagtanggol ang sangkatauhan mula sa sumisibol na puwersa ng gabunan. Ang kwento ay nagsimula sa isang payapang bayan na tinatawag na San Gabriel, na kilala sa mga taniman ng palay at tahimik na pamumuhay. Subalit ang katahimikan ay unti-unting naglaho nang magsimulang maglabasan ng mga bangkay ng mga magsasaka sa gitna ng kanilang bukirin. Mga matay na nakadilat, bibig na nakanganga at tila may kinuha mula sa kanilang kaluluwa. Si Mateo, ang leader ng mga magsasaka, ay nagpunta sa kapilya upang humingi ng tulong. Sinabi niya sa kura paroko, "Padre, hindi ito gawa ng tao. Nakita ko mismo ang anino ng isang malaking nilalang sa gitna ng gabi. Wala akong ideya kung ano iyon, pero hindi ito karaniwan." Nagdasal ang kura purako, ngunit kahit siya'y kinakabahan, kailangan nating humingi ng tulong. Ngunit ang tanong, kanino? Aniya. Sa gitna ng kanilang usapan, pumasok si Aling Iska, ang matandang tagapagkwento ng bayan. "May isa," sabi niya habang pinupunasan ng pawis sa noo. "Ang ermitanyo sa kagubatan. Siya lamang ay may kakayang labanan ng dilim na ito." Nang makumbinsi si Mateo at ang ilan pang matatapang na kalalakihan ng bayan, nagpasa silang puntahan ng ermitanyo sa kagubatan. Sa bawat takbang papasok sa madilim na kagubatan, parang unti-unting nawawala ang liwanag ng araw. Ang mga punong kahoy ay parang may buhay. Ang kanilang mga sangay tila may mga kamay na gustong sumunggab. Sa wakas, narating nila ang lumang simbahan. Nakatayo ito sa gitna ng kagubatan, balot ng baging at damo. Ang pintuan nito ay gawa sa matandang kahoy na tila nangangalawang na sa tagal ng panahon. Nang kumatok si Mateo, narinig nila ang tinig mula sa loob. "Sino kayo? At bakit niyo ako ginugulo?" Ang tanong ng malamig na malalim na tinig. "Ginoo," sagot ni Mateo na nanginginig ang boses. "Kami po'y nangangailangan ng inyong tulong. Ang aming bayan ay nasa bingit ng pagkawasak.
May mga nilalang na pumapatay sa aming mga magsasaka. Kayo lamang ang aming pag-asa. Sa pagbukas ng pintuan, lumitaw ang isang matanda na may mahabang balbas at puting mata na tila nakakakita ng kaluluwa. Sa kanyang mga kamay ay may hawak na baston na puno ng mga ukit na mistulang mga simbolo ng langit at impyerno. Kung tunay ngang nilalang mula sa gabunan ang bumalot sa inyong bayan, wala kayong ibang magagawa kundi sumunod sa akin, sabi niya. Dinala ng ermitanyo sina Mateo at ang kanyang grupo sa isang lugar malapit sa bukirin kung saan nangyari ang mga misteryosong kamatayan. Sinabi ng ermitanyo, nararamdaman ko ang pwersa ng gabunan. Hindi ito pangkaraniwan. Ang pinuno ng kadiliman ay nagpapadala ng mga tagasunod upang sakupin ang inyong bayan. Ngunit upang matalo ito, kailangan kong tawagin ang gabay ng anghel. Hinugot ng ermitanyo ang kanyang baston at inilagay ito sa lupa. Nagdasal siya ng mga salitang hindi maintindihan ng sino man, ngunit naramdaman nilang biglang lumamig ang paligid. Mula sa kalangitan, isang sinag ng liwanag ang bumagsak sa gitna nila at isang anino ng anghel ang lumitaw. Sugo! Ang pwersa ng gabunan ay palakas ng palakas. Ngunit ang pagkakataong ito, hindi ka nag-iisa. Gamitin mo ang mga kapangyarihang aking ibinigay at ihanda ang iyong sarili sa laban. Wika ng anghel. Biglang may tumating na nakakatakot na nilalang. Isang higanting anino na may pulang mga mata at matatalim na kuko. Ito ang unang tagasunod ng gabunan na ipinadala ng pinuno. Tumayo ang ermitanyo, hawak ang kanyang baston at lumaban ng buong tapang habang ang kanyang mga kasamahan ay nagtatago sa takot. Sa gabing iyon, nagsimula ang digmaan ng liwanag at dilim, ang anghel at demonyo, at ang ermitanyo laban sa walang hanggang puwersa ng gabunan. Ang labanan ay nagsimula ng umalingaw-ngaw ang mga sigaw ng nilalang mula sa gabunan. Ang nilalang na tinawag ng ermitanyo bilang anino ng kadiliman ay naglalabas ng nakakapangilabot na halakhak habang unti-unting nagbabago ang anyo nito. Ang maliit na anino ay lumaki ng lumaki, naging kasing laki ng punong nara at ang mga pulang mata nito'y parang sumisilip sa kaluluwa ng bawat nakakakita. Hawak ng ermitanyo ang kanyang baston at sa isang galaw, bumukas ang liwanag mula rito. Ang liwanag ay parang apoy na bumalot sa paligid. Pinapawi ang dilim na dala ng nilalang. Ang liwanag ay tila nagpapahina sa anino, ngunit hindi ito bumagsak agad. Hindi sapat ang liwanag mo, matanda, sigaw ng nilalang habang sinugod nito ang ermitanyo. Mabilis namang nakaiwas ang ermitanyo at bumigkas ng dasal na parang mulas sa ibang wika. Nuklusim to amisparchi, sigaw niya at biglang bumukas ang langit. Ang liwanag ng buwan ay bumabas sa baston ng ermitanyo. Nagbibigay dito ng kakaibang enerhiya. Ang anino ay napatras, ngunit hindi ito tumigil sa laban. Si Mateo at ang kanyang mga kasamahan ay nakasilip mula sa malayo. Kailangan nating tumulong, sabi ni Mateo, ngunit ang kanyang mga kasamahan ay nanginginig sa takot. Kung gusto mong tumulong, manatili kayong malapit sa lupa, sabi ng ermitanyo nang marinig ang usapan. Ang dasal ninyo ang magsisilbing lakas ko. Sa kabila ng takot, lumuhod sina Mateo at nagsimulang magdasal. Sinusundan ang mga salitang binibigkas ng ermitanyo. Sa bawat salitang kanilang inuusal, lalong lumalakas ang liwanag ng baston. Ngunit ang nilalang ay nagsimulang tawagin ang mga kasama nito mula sa dilim. Mga maliliit na halimaw na may mahabang kuko at matutulis ng ngipin.
Ang laban ay naging mas marahas. Ang ermitanyo ay nakikipagsabayan sa nilalang habang ang mga malilit na halimaw ay dahan-dahang lumalapit sa grupo ni na Mateo. Walang dalang armas ang mga tao maliban sa kanilang tapang, ngunit hindi iyon sapat upang talunin ang mga halimaw. "Lumapit kayo sa akin," sigaw ng ermitanyo. Sa isang kumpas ng kanyang baston, ang lupa ay umalog at bumuka. Isang pabilog na proteksyon na gawa sa liwanag ang bumalot sa grupo ni na Mateo. Ngunit habang tumatagal, unti-unting humihina ang enerhiya ng ermitanyo. "Kulang ang lakas ko. Kailangan kong gumawa ng sakripisyo," sabi niya sa sarili. Humarap siya sa grupo. "Isa sa inyo ang kailangan magsakripisyo upang patuloy ang proteksyon. Ang kapalit nito ay ang inyong lakas. Sino ang handang magbigay ng kanilang enerhiya?" Nagkaroon ng katahimikan. Walang sumagot. Ngunit sa huli, si Mateo ang lumapit. "Kung ito ang kinakailangan para mailigtas ang bayan namin, handa akong magsakripisyo." "Mateo!" "Hindi!" sigaw ng kanyang kasamahan. Ngunit huli na. Inilapat ng ermitanyo ang kanyang baston sa balikat ni Mateo at binigkas ang isang sinaunang dasal. Biglang bumalot ang liwanag kay Mateo at ang kanyang lakas ay unti-unting napunta sa baston ng ermitanyo. Sa kabila ng sakripisyong ito, nanatiling buwang loob ni Mateo. "Labanan mo sila," sabi niya habang unti-unti siyang nawalan ng malay. Matapos ang matinding laban, natalo ng ermitanyo ang anino ng kadiliman at ang mga maliliit na halimaw. Ngunit bago ito tuluyang maglaho, nag-iwan ito ng babala. "Hindi ikaw ang tunay na kaaway namin," sugo ng anghel, sabi ng nilalang habang unti-unting natutunaw sa liwanag. "Darating ang aming pinuno at hindi mo siya kayang talunin." Nang marinig ito ng ermitanyo, napahinto siya. Alam niya na ang pinuno ng gabunan, ang pinakamakapangyarihang nilalang ng dilim, ay malapit nang dumating. "Kung ganoon, kailangan kong maghanda," sabi niya sa sarili habang buhat-buhat si Mateo pabalik sa bayan. Ngunit sa kabila ng panalo, ang kanyang puso ay punong-puno ng kaba. Ang kalaban na paparating ay higit pa sa kanyang nakayanan noong araw na iyon. Nang makabalik ang ermitanyo sa bayan, dinala niya si Mateo sa simbahan ng San Gabriel upang gamutin ang nawalan nitong lakas. Napansin ng kura paruko na tila biglang tumanda ang ermitanyo. Ang kanyang mga mata ay mas lumalim at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagod. "Ginoo," tanong ng kura purako, "ano ang tunay na layunin ng mga nilalang mula sa gabunan? Bakit nais nilang sakupin ang ating mundo?" Huminga ng malalim ang ermitanyo at tumingin sa altar ng simbahan. "Ang gabunan ay isang dimensyon na puno ng kadiliman at puot. Ang mga nilalang doon ay hindi basta-basta. Sila'y nalikha mula sa masasamang emosyon, galit, kasakiman at takot ng mga tao. Ngunit hindi lamang ito tungkulin sa kanilang paghahari sa ating mundo. Ang kanilang layunin ay mas malalim. Nais silang sirain ang balanse ng liwanag at dilim." "Balanse? Oo. Ako'y dating mortal tulad ninyo. Ngunit maraming taon nang nakalipas, tinawag ako ng mga anghel upang maging kanilang sugo. Nagbigyan ako ng kapangyarihan upang labanan ang mga nilalang ng gabunan. Ngunit sa bawat laban, may kapalit. Unti-unti, nawawala ang aking pagiging tao." Napatingin ng kura paroko sa ermitanyo. Ang takot at awa ay halatang halata sa kanyang mukha. "Kung ganoon, sino ka bago ka naging sugo ng anghel?" Ang ermitanyo ay nagbuntong hininga.
Ako si Ilyas, isang mandirigma noong panahon ng mga digmaan. Isa akong leader ng hukbo na nabalot ng kasalanan. Sa panahon ng aking kahinaan, isang anghel ang nagpakita sa akin at binigyan ako ng pagkakataon upang magbayad ng aking mga kasalanan sa pamamagitan ng paglilingkod sa liwanag. Ngunit hindi ko akalaing ang misyon kong ito ay magdadala sa akin sa walang katapusang digmaan. Habang nagpapahinga si Mateo sa simbahan, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang himpapawid sa San Gabriel ay biglang dumilim kahit tirik ang araw. Ang mga ibon ay nagsilipad papalayo at ang hangin ay naging malamig. Lahat ng tao sa bayan ay natigil sa kanilang ginawa at tumingin sa langit. Mula sa dilim, isang tinig ang narinig. Isang mabigat at mabagal na boses ang umalingaw-ngaw. "Sugo ng anghel, naririnig mo ba ako?" sabi ng tinig. Tumayo ang ermitanyo at humarap sa labas ng simbahan. "Pinuno ng gabunan, bakit ka nagpapakita sa mga inosente? Bakit hindi mo kaharapin ng personal?" Ang tinig ay tumawa, isang halakak na nagdala ng kilabot sa lahat ng nakarinig. "Darating ang panahon na maghaharap tayo, ngunit hindi ngayon. Ipinapadala ko ang aking mga tagasunod upang sirain ang bayan mo at maghasik ng takot. Kung hindi mo sila kayang pigilan, wala kang laban sa akin." Bago pa man makapagsalita ang ermitanyo, biglang nagpakita ang isang simbolo sa langit, isang malaking itim na mata na may mga nag-aapoy na gilid. Ito ang tanda ng kapangyarihan ng pinuno ng gabunan. "Tandaan mo ito, sugo ng anghel. Ang bawat takot ng mga tao ay nagpapalakas sa akin. Sa oras na maghari ang dilim, sa puso ng bawat nilalang dito, magtatagumpay ako," sabi ng tinig. Pagkatapos ng nakakatakot na babala, nagpasyang ermitanyo na hindi na mag-isa sa laban. Tinipon niya ang lahat ng mga tatapang na kalalakihan at kababaihan sa bayan ng San Gabriel. "Kung gusto nating mabuhay, kailangan nating magtulungan. Ang labanang ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa ating lahat." Ang mga tao ay nagdalawang isip. Noong una, ang iba'y natatakot na baka mas lalo lamang nilang galitin ang mga nilalang ng gabunan. Ngunit si Mateo, kahit mahina pa, ay tumayo at nagsalita. "Ang takot ay hindi magliligtas sa atin, ngunit ang pagkakaisa at tapang ang magpapalaya sa atin mula sa kadilimang ito. Hindi tayo magpapatalo," sabi niya. Sa mga salitang iyon, unti-unting nagkaroon ng lakas ng lubang mga tao. Nagsimula silang maghanda. Gumawa sila ng mga armas na gawa sa bakal at kahoy, at ang iba naman ay nagsanay sa paggamit ng dasal bilang sandata laban sa mga nilalang ng dilim. Samantalang ermitanyo ay patuloy na nagdasal at naghanda ng mga anting-anting at proteksyon para sa bayan. Sa tulong ng mga anghel, gumawa siya ng mga banal na simbolo na magtataboy sa mga nilalang mula sa gabunan. Isang gabi, habang ang lahat ay natutulog, nagsimula nang umatake ang mga nilalang mula sa gabunan. Ang mga halimaw ay mas malalaki at mas malalakas kaysa sa mga naunang ipinadala. Ang bawat sulok ng bayan ay nagkaroon ng mga anino na gumagapang sa dingding, at ang kanilang mga halakhak ay parang musika ng kamatayan. Ngunit ang bayan ng San Gabriel ay handa na. Ang mga tao, sa kabila ng takot, ay humawak ng kanilang armas at nagtipon sa gitna ng bayan. Sa harap nila ay ang ermitanyo. Hawak ang kanyang baston na ngayon ay naglalabas ng liwanag na mas maliwanag kaysa dati. "Maging matatag. Ang liwanag ay laging nananaig laban sa dilim. Huwag kayong bibitaw sa inyong pananampalataya," sigaw ng ermitanyo. Ang laban ay naging matindi. Ang bawat sugat
at bawat sigaw ay nag-eko sa buong bayan. Ang ermitanyo ay lumaban ng walang pagod, ngunit sa likod ng kanyang isipan, alam niyang papalapit na ang oras ng kanilang tunay na kalabang pinuno ng gabunan. Matapos ang matagumpay na pagtaboy sa mga nilalang ng gabunan, nanatiling gising ang buong bayan ng San Gabriel. Sa kabila ng kanilang tagumpay, ramdam ng lahat na ang digmaan ay malayo pa sa katapusan. Ang ermitanyo ay tahimik na nakaupo sa altar ng simbahan. Malalim ang iniisip habang hawak ang kanyang baston. Lumapit si Mateo na ngayon ay nakaka-recover na mula sa sakripisyo ng kanyang lakas. Ginoo, hindi naman kayang magtagumpay kung magpapatuloy kaming umasa lamang sa inyong kakayahan. Ano pa ang maaari namin gawin upang makatulong sa darating na laban? Tumingin ang ermitanyo kay Mateo. Ang pinakamalaking laban ay hindi lamang sa labas. Ito'y nasa loob ng inyong puso. Kung papasukin ninyo ang takot at pagdududa, ang pinuno ng gabunan ay lalong lalakas. Kailangan kong siguraduhin na ang bawat isa sa inyo ay matatag, hindi lamang sa inyong pananampalataya, kundi sa inyong tapang. Sa gabing iyon, tinipon ng ermitanyo ang lahat ng tao sa simbahan, kasama ang kura paroko. Nagsagawa siya ng isang seremonya upang bigyan ng bawat isa sa basbas at proteksyon. Sa gitna ng seremonya, iniangat niya ang kanyang baston at isang sinag ng liwanag ang bumalot sa buong bayan. Ang liwanag na ito ay magsisilbing inyong gabay. Ngunit tandaan ninyo, ito'y mawawalan ng bisa kung magpapadala kayo sa takot at kasakiman. Biglang bumukas ang pinto ng simbahan at pumasok si Aling Iska, ang matandang tagapagkwento. Ang kanyang mukha ay balot ng kaba. Ermitanyo, may nakita akong kakaiba sa kagubatan. Isang nilalang na higit pa sa alinman sa mga nakita ko noon. Para bang siya ang mismong dilim. Napatayo ang ermitanyo. Dumating na ang oras. Ang pinuno ng gabunan ay nasa paligid na. Kailangan maghanda ng lahat. Kinabukasan, ang araw ay hindi sumikat. Ang kalangitan ay balot na makapal na ulap at ang hangin ay mabigat na tila may paparating na dilubyo. Ang mga tao ay nagtipon-tipon sa gitna ng bayan. Lahat ay balot ng kaba, ngunit handang lumaban. Sa gitna ng kagubatan, nagsimulang magbukas ang isang malaking lagusan. Mula rito ay lumabas ang mga nilalang ng gabunan, ngunit hindi sila tulad ng mga nauna. Ang mga ito ay mas malalaki, mas mabilis, at mas mabagsik. Sa likod nila, isang figurang nakabalot na itim na alikabok ang unti-unting lumitaw, ang pinuno ng gabunan. Ang anyo nito ay hindi may paliwanag. Ito'y parang usok na may hugis ang tao, ngunit ang mga mata ay parang mga batis na naglalagablab na apoy. Sa bawat takbang nito, ang lupa ay parang nawawalan ng buhay. Sugo ng anghel, narito na ako. Ngayon, ipakita mo sa akin kung karapat-dapat kang sa titulo mo. Tumayo ang ermitanyo sa harap ng bayan. Hawak ang kanyang baston. Hindi ako natatakot sa iyo. Ang liwanag ay laging mananaig sa dilim. Nagngit-ngit ang pinuno ng gabunan. Ang liwanag mo ay wala ng halaga dito. Ang puso ninyong mga tao ay puno na ng takot. At sa bawat takot nila, ako'y lalong lumalakas. Sinimulan ng pinuno ang kanyang pag-atake. Ang lupa ay lumindol at ang kagubatan ay tila nabuhay. Nanginginig ang mga armas laban sa bayan. Ang ermitanyo, sa kabila ng kanyang pagod, ay nilabas ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Ang kanyang baston ay lumiwanag ng gusto. Bumubuo ng isang pader ng liwanag upang protektahan ang mga tao. Samantala, ang mga tao ng San Gabriel, sa kabila ng kanilang takot,
ay lumabang gamit ang kanilang mga armas at dasal. Pinangungunahan ni Mateo ang grupo kahit mahina pa ang kanyang katawan. "Hindi tayo susuko!" sigaw niya habang nilalabanan ang mga nilalang ng dilim. Ngunit sa kabila ng kanilang tapang, unti-unting nauubos ang lakas ng ermitanyo. Alam niyang hindi sapat ang kanyang kapangyarihan upang talunin ang pinuno. Kailangan niya ng tulong mula sa mga tao. Ngunit hindi sapat ang kanilang dasal kung ang kanilang puso ay puno ng pagdududa. Habang pabagsak na ang ermitanyo, isang tinig ang narinig mula sa langit. "Elias, ang iyong misyon ay hindi magtatapos dito. Ngunit upang magtagumpay, kailangan mong magsakripisyo." Napatingin ang ermitanyo sa kanyang baston. Alam niya ang ibig sabihin ng tinig. Kailangan niyang ibigay ang natitirang bahagi ng kanyang kaluluwa upang tuluyang masilyuhan ang pinuno ng gabunan. "Kung ito ang kapalit ng kaligtasan ng sangkatauhan, tinatanggap ko," sabi niya. Itinaas ng ermitanyo ang kanyang baston at mula rito ay lumabas ang isang napakaliwanag na sinag ng tumama sa pinuno. Ang liwanag nito ay hindi lamang mula sa ermitanyo, kundi mula sa lahat ng tao sa San Gabriel na nagdasal ng sabay-sabay. Ang pinuno ng gabunan ay nangit-ngit sa sakit habang ang kanyang anyo ay unti-unting naglaho. Ngunit kasabay nito, ang katawan ng ermitanyo ay bumagsak sa lupa. Matapos ang laban, ang kalangitan ay muling luminaw at ang araw ay sumikat sa bayan ng San Gabriel. Ang mga tao ay lumapit sa ermitanyo, ngunit nakita nila wala na itong buhay. Si Mateo, kasama ang kura paroko, ay yumuko sa harap ng kanyang katawan. "Siya ang nagligtas sa atin. Hindi natin siya makakalimutan." Sa uling sandali, ang paso ng ermitanyo ay naglabas ng isang munting liwanag. Ito ay umakyat sa langit, tila nagpahiwatig ng kanyang kaluluwa ay bumalik na sa mga anghel. Mula noon, ang bayan ng San Gabriel ay naging simbolo ng tapang at pagkakaisa. Ang kanilang kwento ay naging alamat at ang pangalan ng ermitanyo, si Elias, ang sugo ng anghel, ay mananatili sa kanilang puso magpakailanman. Bagamat naligtas ang bayan ng San Gabriel mula sa pananakop ng dilim, ang kanilang katahimikan ay pansamantala lamang. Ang sakripisyo ng ermitanyo, si Elias, ay naging dahilan upang pansamantalang masilyuhan ang pinuno ng gabunan. Ngunit ang balanse sa pagitan ng liwanag at dilim ay nananatiling marupok at ang banta ng muling pagbabalik ng mga nilalang ng gabunan ay patuloy na nagbabanta. Hindi nagtagal, isang bagong bayani ang itinalaga upang ipagpatuloy ang labanang sinimulan ni Elias. Si Mateo, ang binata na minsan nagsakripisyo ng kanyang lakas para sa bayan, ay napili upang maging bagong sugo ng anghel. Ngunit ang kanyang pagsasanay, ang mga lihim ng gabunan at ang pagbabalik ng pinuno ay maghahatid sa kanya sa mas madilim at mapanganib na landas. 2 taon nang lumipas mula nang masilyuhan si pinuno ng gabunan, si Mateo, na ngayon ay abala sa pagtulong sa bayan, ay nagsimulang makaranas ng kakaibang panaginip. Sa bawat gabi, nararamdaman niya ang malamig ng hangin ng kagubatan, ang mga anino na gumagapang sa paligid at ang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. "Mateo," bulong ng isang mabigat na malalim na tinig. Sa isang panaginip, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng isang abandonadong simbahan. Ang altar ay basag at ang mga pader ay balot ng mga kalmot at dugo. Mula sa likod ng altar, biglang lumitaw ang isang figurang pamilyar sa kanya, ang ermitanyo. Ngunit hindi ito si Elias na kanyang kilala. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula at ang kanyang katawan ay balot ng anino. "Mateo, oras na
upang magising ka, sabi ng figura. Nagising si Mateo na pawis na pawis. Alam niyang hindi iyon simpleng panaginip lamang. May nais iparating sa kanyang dilim. Kinabukasan, nagtungo si Mateo sa simbahan upang kausapin ang kura paroko. Padre, nararamdaman ko na may paparating na mas malakas na banta. Hindi pa tapos ang laban na iniwan ni Elias. Tumango ang kura paroko. Matagal na akong naghihintay na sabihin mo yan, Mateo. Ikaw ang napili ng mga anghel upang ipagpatuloy ang misyon. Ang pagsasanay na isinimulan mo noon ay kulang pa. Ngayon, kailangan mong tanggapin ang buong responsibilidad ng pagiging bagong sugo ng anghel. Nag-alangan si Mateo. Ngunit, paano, Padre? Wala akong kapangyarihang tulad ng ermitanyo. Ako isa lamang karaniwang tao. Ngumiti ang kura. Ang kapangyarihan na hindi nagmumula sa kung anong hawak mo, kundi sa tapang at pananampalataya sa iyong puso. Ngunit upang magtagumpay ka, kailangan mong hanapin ang muling lihim ng iniwan ni Elias. Anong lihim? Tanong ni Mateo. Ang kristal na liwanag. Ito ang silyong ginamit upang ikulong ang pinuno ng gabunan sa unang pagkakataon. Ngunit upang mahanap ito, kailangan mo maglakbay patungo sa sinaunang gubat ng alitaptap. Dala ang tapang at determinasyon, nilisan ni Mateo ang San Gabriel upang hanapin ang kristal ng liwanag. Kasama niya si Isidro, ang kanyang matalik na kaibigan na matagal nang nagnanais na tumulong sa labanang ito. Mateo, hindi kita iiwan. Kung saan ka pupunta, sasamahan kita. Ang labanang ito ay para sa ating lahat. Ang gubat ng alitaptap ay balot ng hiwaga. Sa tuwing sila'y naglalakad, ang liwanag ng araw ay tila nawawala at ang mga anino ay nagsisimulang gumalaw. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, nakarinig sila ng mga kaluskos. Isidro, humanda ka, bulong ni Mateo. Biglang sumulpot at tatlong nilalang mula sa kadiliman. Ang mga ito ay maliliit, ngunit napakabilis, at ang kanilang mga mata ay para mga brilyanting pula. Sila'y umatake ng walang babala. Ginamit ni Mateo ang natutunan niyang mga dasal mula sa ermitanyo. Sa bawat bigkas ng dasal, bumabalot ang liwanag sa kanyang katawan na siyang nagtaboy sa mga limaw. Si Isidro naman ay gumamit ng kutsilyo upang lumaban. Mateo, ang mga nilalang na ito ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ko, sigaw ni Isidro. Ngunit sa kabila ng takot, nananatiling matatag si Mateo. Hindi natin sila pwedeng takasan. Kailangan nating manindigan. Sa huli, napuksakan nila ang nilalang. Ngunit napansin nila na tila parami ng parami ang mga ito habang papalapit sila sa puso ng gubat. Sa pinakagitna ng gubat ng alitaptap, natagpuan ni Mateo at Isidro ang isang lumang templo na nababalutan ng mga alitaptap na nagliliwanag. Sa loob nito, nakita nilang isang altar kung saan nakalagay ang kristal ng liwanag. Ngunit bago nila ito malapitan, isang malaking nilalang ang lumabas mula sa dilim. Ito isang halimaw na may 4 na braso, matutulis na kuko, at balat na parang bato. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga at ang kanyang boses ay nagpalindol sa lupa. Ako si Tarok, ang tagapagtanggol ng kristal. Walang sino mang mortal ang maaaring umawak nito, sigaw ng halimaw. Tumayo si Mateo sa harap ni Isidro. Hindi kami narito upang sirain ang kristal. Narito kami upang gamitin ito laban sa dilim na nagbabanta sa aming mundo. Ngunit hindi nakinig si Tarok. Agad siyang umatake at ang labanan ay nagsimula. Ginamit ni Mateo ang lahat ng kanyang natutunan mula sa ermitanyo.
Ngunit ang kapangyarihan ni Tarok ay higit pa sa kanyang inaasahan. Si Isidro naman ay halos hindi makalapit dahil sa bilis ng halimaw. Masyado siyang malakas, sigaw nito. Ngunit biglang nanliwanag ang baston na iniwan ng ermitanyo kay Mateo. Isang boses ang narinig mula rito. Mateo, gamitin mo ang liwanag ng iyong pananampalataya. Ang kristal ay para sa mga karapat-dapat lamang. Sa gabay ng baston, nagawang talunin ni Mateo si Tarok. Ang halimaw ay hindi tuluyang nawasak, ngunit ito'y umurong at yumuko. Ikaw ang karapat-dapat, sabi ni Tarok. Dalhin mo ang kristal, ngunit tandaan mo, ang kapangyarihang nito ay may kalakip na mabigat na responsibilidad. Matapos ang matagumpay na pagkuha ng kristal ng liwanag, bumalik sina Mateo at Isidro sa San Gabriel. Ngunit sa kanilang pagbabalik, napansin nilang tila may kakaibang pagbabago sa bayan. Ang paligid ay tahimik, masyadong tahimik. Ang mga pinto ng bayan nakasara at wala ni isang tao sa lansangan. Isidro, kakaibang tahimik dito, sabi ni Mateo habang maigpit na hawak ang kristal. Nararamdaman ko rin, Mateo. Parang may nakamasid sa atin, sagot ni Isidro habang tumitingin-tingin sa paligid. Bigla, mula sa dilim, lumabas ang kura paroko, ngunit iba ang kanyang anyo. Ang kanyang balat ay parang nasusunog at ang kanyang mga mata ay kulay pula. Mateo, wika ng kura paroko, ngunit ang boses nito ay malalim at malamig. Binuksan mo ang landas. Ang gabunan ay muling bumalik dahil sa iyo. Ang kura paroko ay biglang naglaho at isang napakalaking halimaw na hugis usok ang lumitaw. Ang anyo nito ay kilala ni Mateo. Ito ang pinuno ng gabunan na dapat ay naikulong ng sakripisyo ni Elias. Pinuno? Paano nakatakas ka? Tumawa ang halimaw, isang malakas at nakakayanig na tawa. Ang iyong panaginip, ang iyong takot, iyan ang naging susi ng aking kalayaan. Ang dilim ay hindi maaaring mawala. At ngayon, dala mo pa ang kristal na papalakas sa akin. Napaatras si Mateo. Hindi, ang kristal na ito ay para pigilan ka, hindi para palakasin ka. Ngunit hindi umimik ang halimaw. Sa halip, ito'y sumugod at napilitan si Mateo at Isidro ang magtago sa loob ng simbahan. Sa loob ng simbahan, inilagay ni Mateo ang kristal sa altar. Bigla itong lumiwanag at mula rito ay lumabas ang isang figura ng liwanag. Isang anghel na may gintong pakpak na nakasuot ng makikinang na baluti. Mateo, ikaw ang napili upang maging bagong sugo ng liwanag. Wika ng anghel, ngunit ang iyong misyon ay higit na mapanganib kaysa kay Elias. Ang kristal ay may dalawang layunin, upang magbigay ng liwanag at upang masilyuan ang dilim. Ngunit yung hindi mo magagawang kontrolin ang iyong sarili, ikaw ang magiging dahilan ng pagkatalo ng sangkatauhan. Paano ko magagawa yun? Ang pinuno ay masyadong malakas. Wala akong kakayanan tulad ng kay Elias. Ang kakayanan ay nasa loob mo, Mateo. Ngunit kailangan mo magsakripisyo tulad ng ginawa ni Elias. Ang kristal ay konektado sa inyong kaluluwa. Kung nais mong talunin ang pinuno, kailangan mong hanapin. Kailangan mong tanggapin ang buong bigat ng responsibilidad na ito. Kahit nang ibig sabihin ay mawala ang lahat ng mahalaga sa iyo. Sa labas ng simbahan, nagsimulang magtipon ang mga nilalang ng gabunan. Ang mga tao ng San Gabriel ay nagtagos sa kanilang mga bahay at unti-unting lumalabas upang makita ang mga nilalang ng dilim na nagmamartsa patungo sa simbahan. Si Mateo na ngayon ay may lakas ng loob dahil sa gabi ng anghel ay humarap sa kanyang mga kababayan. Hindi tayo pwedeng sumuko.
Ang bayan na ito ay hindi magpapalubig sa dilim. Tulungan ninyo ako at gagamitin ko ang kristal upang tapusin ang labanang ito. Ang mga tao, bagamat takot, ay nagsimulang magdasal. Ang kanilang mga dasal ay nagbigay liwanag sa paligid at unti-unting humina ang kapangyarihan ng mga nilalang ng gabunan. Sa kalagitnaan ng labanan, bumalik ang pinuno ng gabunan, mas malakas at mas malupit. Mateo, ang kapangyarihan ng kristal ay hindi sapat upang pigilan ako. Ngunit hindi natatakot si Mateo. Hawak ang kristal, itinapat niya ito sa pinuno. Ang kristal ay nagliwanag, ngunit sa halip na lumabas ang liwanag, biglang tumigil ito. Mateo, anong nangyayari? May mali. Ang kristal ay hindi naglalabas ng liwanag. Biglang lumitaw muli ang anghel. Mateo, ang kristal ay konektado sa iyong puso. Kung may takot, duda, o galit sa iyong kalooban, hindi ito gagana. Kailangang malinis ang inyong damdamin. Napabuntong hininga si Mateo. Naisip niya na ang kanyang mga pagkukulang, ang kanyang takot na nabigo, at ang kanyang galit sa dilim. Ngunit sa kabila ng lahat nito, napagtanto niya ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan ng kanyang bayan. Ibibinigay ko ang lahat para sa bayan ng San Gabriel. Gamitin mo ang aking kaluluwa kung kinakailangan. Sa sandaling iyon, ang kristal ng liwanag ay nagliyab ng husto. Ang liwanag nito ay tumagos sa bawat sulok ng bayan. Pinapawi ang mga nilalang ng gabunan, maging ang pinuno ay napatras. Hindi mo magagawa ito, sigaw ng pinuno. Ngunit itinapat ni Mateo ang kristal sa pinuno. Ito ang wakas mo, sigaw niya. Ang kristal ay sumabog ng liwanag na nagpalawak sa buong San Gabriel. Nilamon ng pinuno ng gabunan at ang lahat ng dilim. Ngunit kasabay nito, bumagsak si Mateo. Mateo, sigaw ni Isidro habang tumatakbo patungo sa kanya. Ngumiti si Mateo habang humihina ang kanyang paghinga. Natapos na ang laban. Hindi ko man naramdaman ang liwanag. Alam kong ligtas na ang bayan. Sa kanyang huling hininga, lumiwanag ang katawan ni Mateo at tuluyang nawala. Iniwan ang kristal na naglalabas ng liwanag. Ang bayan ng San Gabriel muling bumalik sa dati. Ang araw ay sumikat na mas maliwanag at ang mga tao ay muling nagtipon upang ipagdiwang ang tagumpay laban sa dilim. Ang kristal ng liwanag ay inilagay sa altar ng simbahan bilang paalala ng sakripisyo ni Mateo. Si Isidro, bagamat puno ng kalungkutan, ay nanatiling matatag. Hindi kailanman makakalimutan sa San Gabriel ang iyong ginawa, Mateo, sabi ni Isidro habang tumitingala sa langit. Kahit nagwakas na ang dilim ng San Gabriel at ang sakripisyo ni Mateo ay nagdala ng katahimikan, ang tunay na kaligtasan ng bayan ay hindi paganap. Ang liwanag ng kristal ay hindi lamang naging isang paalala ng tagumpay, kundi isang paanyaya rin sa mga mas makapangyarihang nilalang ng kadiliman. Ang mga nino ay muling gumalaw, ngunit sa pagkataong ito, hindi lamang San Gabriel ang nakataya. Ang buong mundo ay nanganganib sa pagbabalik ng mga puwersang mas matanda at mas malakas pa sa gabunan. Matapos ang sakripisyo ni Mateo, ang kristal ng liwanag ay nanatiling nagliliwanag sa altar ng simbahan. Ang mga tao ng San Gabriel ay patuloy na nananalangin dito. Umaasang ang liwanag dito ay magtatanggol sa kanila mula sa anumang banta. Ngunit isang gabi, ang liwanag ng kristal ay biglang nawala at ang simbahan ay nabalot ng malamig na hangin. Si Isidro, na nananatiling tagapangalaga ng kristal, ay agad na tumakbo sa altar. Imbis na makita ang liwanag, tumambad sa kanyang isang figura ng isang babaeng may gintong baluti at mga pakpak na yari sa pilak. Ako si Serapina, isang anghel ng mas mataas na kapangyarihan.
Isidro, ang kristal ay nagsusumamo ng tulong. Ang sakripisyo ni Mateo ay nagbigay ng panandaliang tagumpay. Ngunit hindi ito tuluyang nawasak. Ang ugat ng dilim, ang gabunan ay bahagi lamang ng isang mas malaking puwersa. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Isidro, halatang naguguluhan at takot. Ang mundo ay may mas malalim na sugat. Ang dilim ay hindi lamang mula sa gabunan, kundi mula sa isang sinaunang nilalang na naglalakbay sa bawat daigdig. Kung hindi ito mapipigilan, ang buong mundo ay maglalaho. Kahit pa nawalan ng kakampi si Isidro, nagpasya siyang ipagpatuloy ang laban. Kung ako na lang ang natitirang tagapagtanggol ng San Gabriel, handa akong gawin ang lahat, wika niya kay Serapina. Ngunit ngumiti ang anghel, hindi ka nag-iisa, Isidro. Ang sakripisyo ni Mateo ay hindi nawala sa kawalan. Ang kanyang kaluluwa ay hindi tuluyang nawala, kundi naging bahagi ng liwanag ng kristal. Maaari siyang bumalik, ngunit sa ibang anyo. Nagulat si Isidro. Bumalik? Mateo? Tinuro si Serapina ang kristal. Ang kristal ay may kakayahang bumuhay ng isang bayani, ngunit may kapalit. Kapag ginamit ito upang ibalik si Mateo, mawawala ang lakas nito bilang proteksyon ng San Gabriel. Ito ang desisyon mo, Isidro. Sa gitna ng kanyang pagdadalawang isip, narinig ni Isidro ang boses ni Mateo. Isidro, gawin mo ang nararapat. Ang liwanag hindi dapat manatili sa isang lugar. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa San Gabriel. Ito'y para sa lahat. Sa gabay ni Serapina, ginamit ni Isidro ang kristal upang muling buhayin si Mateo. Ang liwanag ng kristal ay unti-unting naglaho at mula rito ay lumitaw si Mateo sa anyo ng isang mandirigmang nilalang. Ang kanyang katawan ay balot ng liwanag at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng ginto. Mateo, ikaw ba talaga yan? Tanong ni Isidro. Ngumiti si Mateo. Ako pa rin ito, Isidro. Ngunit ang liwanag na dala ko ngayon ay hindi sa akin lamang. Ito'y mula sa lahat ng nananalig at nanintidiligan laban sa dilim. Ngunit kasabay ng pagbabalik ni Mateo ay ang biglaang lindol at ang pagbukas ng langit. Mula sa itaas, lumitaw ang isang napakalaking nilalang na tila yari sa anino at apoy. Ito ang Asmodea, ang pinagmulan ng lahat ng dilim na bumalot sa mundo. Ang pagdating na Asmodea ay nagdala ng takot sa lahat ng sulok ng San Gabriel. Ang mga tao ay muling nagkulong sa kanilang mga tahanan habang ang langit ay nabalot ng itim na ulap. Mateo, siya ang ugat ng lahat ng kadiliman. Ang iyong liwanag ay maaaring magtapos sa kanya, ngunit ang kapalit nito ay ang iyong kaluluwa, sabi ni Serapina. Hindi nagdalawang isip si Mateo. Kung ito ang kailangan para matapos ang lahat ng ito, handa akong isakripisyo ang lahat. Ang labanan sa pagitan ni Mateo at Asmodea ay naganap sa gitna ng bayan. Sa bawat hampas ng espada ni Mateo, bumabalik ang liwanag sa paligid. Ngunit ang kapangyarihan ng Asmodea ay nagpakalakas. Ang bawat atake nito ay nagdudulot ng napagkawasak sa lupa. Habang patuloy ang laban, napansin ni Mateo na ang liwanag ng kristal sa kanyang puso ay unti-unting nawawala. Serapina, hindi sapat ang liwanag ko upang talunin siya. Ngumiti si Serapina. Ang liwanag ay hindi lamang sa iyo, Mateo. Ito ay nasa bawat ng taong nananalig. Sa hudyat ni Serapina, lahat ng tao sa San Gabriel ay nagsimulang magdasal at mag-alay ng kanilang lakas. Ang liwanag mula sa kanilang mga panalangin ay nagtipon sa katawan ni Mateo. At sa isang huling pagsugod, ginamit niya ang lahat ng lakas upang tupukin si Asmodea. Para si liwanag ng lahat, sigaw ni Mateo habang binigay ang huling hampas. Ang katawan ni Asmodea ay natunaw sa liwanag at kasabay nito, ang anyo ni Mateo ay naglaho. Matapos ang labanan, muling sumikat ang araw sa San Gabriel
Ang mga tao ay nagtipon sa simbahan upang ipagdiwang ang tagumpay. Ngunit ang altar, kung saan naroon ng kristal, ay wala ng liwanag. Si Isidro na nakatayo sa harap ng altar ay nagbigay pugay kay Mateo. Ang iyong sakripisyo ay hindi namin malilimutan. Ang liwanag ng iniwan mo ay nasa aming puso ngayon. Mula sa langit naramdaman nilang isang malambot na ihip ng hangin at tila narinig nila ang boses ni Mateo. Ang liwanag ay hindi kailanman nawawala. Ito'y laging nasa inyo. Ang San Gabriel ay muling bumangon, mas matatag at puno ng pag-asa. Ang kanilang bayan ay naging simbolo ng paglaban sa dilim at tagumpay ng pananampalataya. Si Isidro, bilang bagong tagapangalaga ng bayan, may nangakong ipagpatuloy ang laban kung sakaling bumalik ang dilim. Sa kabila ng lahat, ang kwento ni Mateo at ng kristal ng liwanag ay nag-iwan ng aral. Ang liwanag ay nasa bawat isa, handang sumiklab anumang oras na kailanganin. Wakas.